Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong weekend? Nawa, naging fruitful po sa bawat isa sa atin yung nagdaang araw nating bakasyon at ating patuloy na pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat minsan pa ay binangon niya tayo sa ating mga higaan at taglay natin ng buhay at kalakasan. Kaya't ating pasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin, awit ng papuri, at ngayong umaga, itong ating sama-samang pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita sa pamamagitan po ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay pinamagatan nating Sumunod Ka Lang Kasi. At ang ating Bible reference ay ating mababasa sa Awit 23 verse 1. At ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang wika nga po, when you are broken or afraid, alone or lonely, troubled or depressed, ask the Lord to be your shepherd. He is only a prayer away. So, isang panalangin lang po ang ating pagitan sa ating Panginoon pag nakakaranas tayo nung mga nabanggit natin na mga nagdudulot sa atin ng mga kalungkutan, pagkabalisa. Meron tayong dapat na tawagan at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang bahagi ng ating mga buhay at karanasan kung minsan ang malakas ang loob natin na pumunta sa isang lugar bagamat hindi pa natin batid yung lugar na yun at bigla na lamang nating nalalaman nakapasok na pala tayo sa isang dark valley. Kung kayo ngayon ay may pinagdadaanan sa buhay natin ito, ask God to hold you by the hand and to take you out of the mess because God promises to be there. Sabi nga po sa Hebrews 13:5b, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So napakagandang pangako ng ating Panginoon sa kalagayan natin na sa mga panahon na tayo ay nasa mga dark moment ng ating buhay. Mayroong Panginoon na nagpapalakas sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Bakit kakapit sa patalim? Bakit kaya kakapit pa tayo sa patalim kung nandiyan naman ang kamay ng Panginoon at iniaabot pa sa atin? Bakit tayo gagawa ng parang hindi maka-Diyos? Ito po ay lalong magdudulot lang ng kaguluhan, hihirap, lulubog tayo lalo at sisikip ang ating mundo. At magkakabuhol-buhol ang ating mga problema. It's time to remember that the Lord is your shepherd. At hindi bagay sa mga tupa yung dumaraan sa matinding gutom, uhaw, at nakakagat ng iba't ibang mga mababangis na hayop. Ang dahilan kasi po, umalis siya sa presensya ng ating Panginoon. Tandaan natin, pag tayo ay malayo sa Panginoon, malayo din yung proteksyon ng ating Panginoon. At nakakalimutan mo na kung sino ka, kaya doon madali ka nilang makain
o magawa ng mga bagay na hindi maganda sa iyong buhay. Kaya sabi nga po, magbalik loob at lumapit tayo sa Panginoon. Siya ang pinakamadaling tawagan sa lahat. Kung ayaw mong magpa-shepherd sa Kanya, hindi naman ikaw pipilitin ng ating Panginoon, but you pay a heavy price. Did you become busy with things God did not want you to get busy with? So, may ilang mga magagandang katanungan dito, no, na ating magbibigay sa atin na ng reflection sa buhay natin, at lalo na sa meron tayong Panginoon Diyos na mabuting pastol. Ito po yung ating mga katanungan. Tupa ka na ba ng ating Panginoon? So, at kung siya na ang iyong pastol, suriin mo kung nasaan ka ngayon. Sumunod po ay, kasama ka bang naglalakad? Of course, tinutukoy natin na kung kasama ka bang naglalakad ng ating Panginoon. Tumatawag pa siya. Sabi nga po, sipol siya ng sipol, pero nakikinig ka ba? So, ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa lahat ng tao, lalo na doon sa mga naliligaw. Ang problema, nakikinig ka ba doon sa pagtawag ng ating Panginoon? Sumunod po ay, nagpapapigil ka ba kung pinipigil ka? So, may bahagi ng ating mga karanasan sa buhay na talagang nalalagay tayo sa isang sabi nga ay decision making at iba pang mga kilos at gawa. Ang kilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin ay nariyan upang tayo ay gabayan. Kaya ang tanong, kung nagpapapigil ka ba kung pinipigil ka, lalo na kung doon sa gawain na tayo ay mapapahamak. At sumunod po, panghuling katanungan dito ay, sumusunod ka ba kung pinasusunod ka? Yan. Kung ang Panginoon ay may iniuutos, sumusunod ka ba doon sa pinapagawa ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon po ay maamo, mababang loob, pinagtiyatiyagaan niya tayo kahit mabagal tayong matuto, So, hindi siya naiinip. Talagang naroon ng pasensya ng Panginoon, katiyagaan hanggang tayo ay matuto at maging matured Christian. Hindi niya tayo pinagmamalupitan. Kapag tayo'y nabubuwal o natitisod, lalo pa tayong tinutulungan at inaalalayan ng Panginoon para tayo ay makaahon. Sino ang hindi susunod sa ganitong kabuti na ating Panginoon? Kung nararanasan natin yung lahat ng mabiyayang pagkilos ng ating Panginoon sa buhay natin, meron pa bang malaking dahilan upang tayo ay hindi sumunod sa ating Panginoon? Yamang nakikita natin yung kadakilaan ng kanyang paggawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang wika po, call on God. Do not harden your heart. So, hanggang tayo ay may mga mabibiyaya pang pagkakataon, oras at panahon, tumawag tayo sa ating Panginoon. Huwag nating patigasin ang ating mga puso upang tayo ay hindi makalapit sa ating Panginoon. Tandaan natin, siya ang Diyos ng biyaya, kahabagan na magbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating buhay. Kapatid na nakikinig at sa ating patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon, nais ko po kayo ipanalangin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Salamat po, Panginoon, sa iyong katiyakan na ipinagkaloob sa amin. Hindi niyo kami iiwan at hindi niyo kami pababayaan. Sa umagang ito, Panginoon, ang aming Monday morning, marami po ngayon na muli ay papasok sa school, papasok sa work, at dalangin ko po sa umagang ito ang katalinuhan at pag-iingat ay maranasan ng aming mga kapatid at mag-aaral. Panginoon, meron din po kami mga kapatid na may mga karamdaman lupang pangangatawan. Patuloy namin silang idinadalangin sa inyo. Hindi mo namin ma-mention ang kanilang mga pangalan.
sa iyo pong pagiging Diyos na dakilang manggagamot, ang kagalingan ay kanilang mararanasan. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat din po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Pumayo po tayo at maglingkod.